PRRD ay talagang dapat may documentation, like written documents na kayo mga police, kailangan ubusin nyo ang mga, what do you call it, ang mga inosente kasi ganito, ganyan, ganon. Wala namang ganon eh, puro nga PRRD. Then, yung mga sinasabi nilang testigo, yung prosecution yung sinasabi nilang testigo, ayaw iharap, ayaw pangalanan, na-cancel na ang mga flights, papasok dito sa Saudi, ma'am, sabi ni Honey Bunch. Oh my God. Yes. So, delikado din dyan. Siyempre, sa Dubai, kahit open city yan, open country yan, talagang nakakatakot. Kasi, magdasal na lang tayo na magkaroon ng, sana magkaroon sila ng pag-uusap na tigilan na yan, di ba? Alam niyo naman, di ba, ang issue niyan dahil pinipigilan, sinasabihan ng US na wag gumawa ng nuk itong Iran kasi basta yon, ayoko muna pag-usapan nga kasi iba yung topic natin. But nakikita ko yan na may mga canceled flights na dapat inililikas na ang ating mga kababayan. And ang pwede nating magawa na lang ay magdasal at magmilagro ang langit na matigil yung kaguluhan na yan. The same thing na nangyayari sa bayan natin kasi tinalo pa natin yung may digmaan sa Pilipinas dahil ang nilalabanan natin ay digmaan ng kagutuman. At sino ang kalaban natin? Hindi Banyaga, kundi ang traidor na Marcos Jr. So mga kababayan, sa day 1, day 2, day 3 ng confirmation of charges ay kay Pangulong Duterte, nakita nyo naman na talagang itong mga prosecutors team o yung mga prosecutors, talagang ang mga ginamit nilang mga ebidensya yung mga speeches o mga statements ni Pangulong Duterte, 'di ba? Sa kanyang mga talumpati nung bago pa siya may halal, 'di ba? Na alam naman natin na hindi 'yun literal. Diba? Iyon ay walang plano si Pangulong Duterte na gurgurin ang bawat inosenteng Pilipino. Bilang Pilipino, majority natin na tayo mga Pilipino, alam natin na iyon ay mga a way of speaking ni PRRD. Mga kababayan, iyon ay mga salita na binibitawan niya para panakot, panindak, katulad na lamang nung sinabi niya ng hindi na kay Lucio Tan na kapag hindi ka nagbayad ng iyong tax ay tutuliin kita. 'Di ba? Ano nangyari kay Lucio Tan? Nanginig ang bototoy at nagbayad ng kanilang taxes. Ayun, natuli ba si Lucio Tan? It's like saying na kapag hindi ka nagbayad ng tax mo, gugurgurin kita. Ginurgur ba siya? So, yan ang sinasabi din ni Pangulong Duterte sa atin noon, na kapag hindi kayo nagbagong buhay at kayo talaga ay pagpatuloy pa yung kaanuhan ninyo, adikan o lahat ng mga involved dito sa pinagbabawal na gamot, pag nanglaban ka, meron ka talagang, yun, choice mo yun. 'Di ba? Choice mo bilang isang hindi sumusunod sa batas. So yun yung ginamit ng mga prosecutors na yun nga, mayroon daw death squad si PRRD. Yung alam naman natin na si Trillanes lahat ang nagbigay ng nag-feed ditong mga information na ito. Sila Dilima, yan yung mga grupo nila, mga makakaliwang grupo na napangalanan nga ng 18 Marines na kung saan tumanggap ng mali-maleta at ng mga sobre-sobreng pera galing kay Tambaluslos, galing sa bangag na administrasyon. Mga kababayan, kaya naman, okay din naman ang depensa ni Kaufman. Wala naman siyang ibang pwedeng i-defense dahil yung mga binabanggit ni PRRD na mga statement, yun nga, hyperbole or mga rhetoric, mga style, techniques para sindakin mo itong mga siraulong masasamang damo, mga manggugurgor o mga adikto sa Coca-Cola o sa pulburon o kung ano pa man. So, mga palangga, kung makikita ninyo, tama din naman ang sinabi ni Kaufman na pinipili lang nila yung mga testimony o mga pananalita ni PRRD. Wala naman silang ma-present na testigo talaga na magsabi na si Duterte ay
ay nag-command na yan, gorgorin. Di ba? Wala silang maipakita doon sa confirmation of charges ng mga forensic. Di ba? Yung mga tangible evidence na tinatawag. Di ba? Ang pinakita lang doon ay yung mga statement ni PRRD. So like, ang ginamit nila, yung mga rhetoric o mga hyperbole statements ni PRRD. So, mga kababayan, alam naman natin na itong proseso na ginawa nila doon sa confirmation of charges, kailangan talaga nilang gawin yan kasi nga, sabi nga ni Spokesari Roque, dahil yan na lang yung nagpapasweldo sa kanila, I mean, kumikita sila, nagkakaroon sila ng kita, itong mga judges, lahat sila dyan, at kailangan nila magkaroon, ma-maintain nila yung kaso ni PRRD para maging relevant pa rin itong mga, itong ICC na ito. At dun sa day 2, kung tama ba, nung date of confirmation, no? Parang sinasabi ni Kaufman doon na wala namang smoking gun na inilabas itong prosecution. Kasi kung mapapansin nyo, mga kababayan, wala naman talagang sufficient proof. Mga sufficient proof na ipinakita sila na si PRRD na sinabi 100, 200, 300, libo-libong ginurgur. Wala silang maipakita. Di ba? Laging sinasabi, well, ako nakikinig ako sa ating kaibigan na international lawyer na si Spokesari Roque na kailangan nilang mapatunayan na may intent o may utos ang Pangulo na gurgurin ang mga inosenteng tao. Sa halip ay, ang sabi ni Pangulong Duterte doon, pag hindi kayo nagbago, di ba? I mean, wag yung i-destroy ang country ko, ang bayan ko, or else, you know, mananagot kayo. So tama naman ang sinabi ni Kaufman doon, mga kababayan, but syempre yung argumento ng what do you call it, ng prosecutors, yung mga kasabwat ni Trillanes, kasabwat ni De Lima, that inilabas na yan ng 18 Marines doon sa pag-expose nila a few days ago, nasa Austria pa ako doon, mga kababayan, ikitang-kita mo na ito politically motivated para talagang si Pangulong Duterte ay ibenta nila, ikidnapin nila, ipagkanulo nila sa ICC na kasabwat. My God, sabi ko nga, 2023 ko pa sinabi sa inyo ito. Wala namang nagseryoso noon, even ng mga kakampi ni PRRD. Diba? Kasi hindi nila ini-expect na mangyayari ito na ipapakidnap si PRRD. Kasi during that time, si Inday at si Bangag, wala pang naging hindi pa nalamatan ang kanilang tandem during that time. 'Di ba? Sabi ko, ang unang nagsalita diyan, walang iba kundi si Maharlika na walang tigil ang ngangabel sa kamumura sa mga bangag at pagpapatuloy na pag-expose dito sa administrasyon ni Bangag. Well, pinag-uusapan natin ng ICC. Lahat ng binanggit kong mga pangalan, excuse me, lahat ng mga binanggit kong pangalan na ibinigay sa atin ng mga puting ahas natin sa DOJ. 'Di ba? Na ito si Chantal Daniels, sa prosecutors, isa sa mga prosecutors, investigator, 'di ba? Etong si Bracken, etong si Rosato, bila ko naalala yung mga pangalan nila, na pumunta sa Pilipinas at pinag-hotel ni Tambaluslos at yan in-expose yan ang mga tao ni Zaldico, at I hope Zaldi, will come out again para lalong patibayin itong mga statement na kanya mga tao na yun. At ako naniniwala ako na nag-usap itong mga tao ni Zaldico at siya at sinusuportahan niya na ilabas yan na ang gobyerno ni Marcos Jr. ang may akda lahat, at si Tambaluslos, si Trillanes, si De Lima, lahat ng mga, si Flavi, di ba? Na sila talaga ay nakipag-ugnayan, nakipagsabuatan sa ICC para piliin yung mga witnesses na gusto nila para magdiin kay PRRD. At nakita nyo naman, di ba, yung mga witnesses na pumunta sa sa dahig. Entrada pa lang ng pagsasalita, nag-emote na, nagdrama-drama na, akala mo naluluha. Diba? Nag-acting-acting, kailangan managot, ang Duterte, chuchu-chuchu, nagumagaral-gal na yung boses. Hindi ganyan. Ang tunay na nagbibigay ng statement, kung ikaw talaga ang biktima,
ilalatag mo kung ano ang nangyari sa pamilya mo na gano'n-gano'n. Then, habang nagsasalita ka, doon mo palang makikita na, doon mo palang mararamdaman kung may mga, magkakaroon ka ng emotion, magkakaroon ka ng kulot. Hindi eh. Entrada pa lang ng pagsasalita. Mga alpot, di ba? Puro kasinungalingan. Obvious talaga kahit yung matanda. Ayoko nang bagitin mga pangalan ng mga, yung isa kamukha ni Kabayong, gano'n yung itsura niya. Kasi managot po yung mga kamag-anak namin. Mga gano'n, di ba? Nakabusalsal na. Di ba nakakita nyo na ito ay gawa-gawa ni Trillanes. Dahil yan ay bago pa lumabas siyang 18 Marines na yan na nagpapatunay na nagdi-deliver sila ng pera kay Trillanes at sa iba pang, mamaya pupuntahan natin yung iba pang mga pinag-deliveran nila uli. Kasi ayaw naman i-highlight ng mainstream media yan. Ang ina-highlight ng mainstream media ngayon, yung nangyari nga dyan sa ICC. Pero hindi nila ina-highlight, mga kababayan, itong pasabog ng 18 Marines na ang Bangag Administration, si Tambaluslos ay kasabwat dito. Kaya naman lahat ng mag-whistle blower magsalita katulad ni Saldico ay gugurgurin nila. 'Di ba? Kaya nga sabi natin kay Saldico, you stay safe and stay alive kasi sa ginawa ni Saldico na pag-expose dito sa kanyang dating mga kakampi na according to him, napag-utusan siya na gawin itong mga bagay na ito. Now, balik tayo dito. Tapusin natin itong confirmation of charges na ito, mga kababayan. Wala naman makita tayo talaga na ebidensya na kung tutuusin na makakapagdiin kay Pangulong Duterte. Lahat ng testimonya, di ba? Galing mismo kay PRRD. Nasa kanila yung burden of proof. Later on, alam ko matutuloy sa trial yan, sabi ko sa inyo. Na ang PRRD ay talagang dapat may documentation, like written documents na kayo mga police, kailangan ubusin nyo ang mga, ang mga inosente kasi ganito, ganyan, ganon. Wala namang ganon eh, puro nga PRRD. Then, yung mga sinasabi nilang testigo, yung prosecution yung sinasabi nilang testigo, ayaw iharap, ayaw pangalanan, anong kaputahan yan? Pwedeng gawa-gawa lang nila yon. Di ba? Gawa-gawa lang nila yung testigong yon. Nakikita nyo naman sa kanilang mga pagsasalita, yung mga testigong unang lumabas. Imagine niyo tinanong itong si Kabayo, kailan, daw yun? Kailan daw, parang tinanong siya about yung brother niya. Ang sagot niya yun nga, yung kapatid ko po, ganyan, pinatay noong 2019, tapos biglang, 2017, di ba? Doon ba lang makikita mo? Napaka-importanting, pangyayari sa buhay ng kapatid mo. Tapos may mga lumalabas pa na picture about, na iba yung unang pinakita na kapatid na, tapos later on, iba na naman. So, napaka-tainted ng kanilang mga testimonials and also yung mga ebidensyang pinakita ng prosecution, mga kababayan. Ngayon naman, doon naman tayo, di ba? Ano bang na-miss nyo? Although ang haba doon, hindi ko, yung mga highlights lang, Ang nakita ko lang, okay, yung pinaka-last in closing remarks, that was yesterday. Yung sinabi ni Kaufman about kay PRRD, na sabi ni PRRD, well, it's really emotional appeal naman talaga yon. Normal lang yon, pero sa korte kasi, well, sabi nga ni PRRD, walang jurisdiction sa kanya itong itong ICC na ito. Kasi functional naman ang ating Court of Law sa Pilipinas. So, bakit siya kinidnap dyan? So, alam naman natin lahat yan. Open book na yan. Yung mga emotional statement emotional appeal actually, ang tawag doon, which is, para sa akin, okay? Alam naman natin talagang ang daming sumuporta talaga kay PRRD. Doon kasi sa closing remarks ni Kaufman,
syempre yung mga judges na yan, hindi naman nila dinadaan yan sa emotion eh. Tayo lang na mga sumusuporta kay PRRD, syempre gusto natin yun. Na pinakita, sinabi naman ni Kaufman na walang enough evidence doon sa mga ipinakita ng prosecution at walang criminal intent na ginawa ang PRRD, 'di ba? Ginawa lang niya yung kanyang yung kanyang trabaho bilang isang presidente o mayor para pagandahin o ayusin ang Pilipinas. So, mga palangga, sinasabi ni Kaufman na dapat hindi ma-confirm itong mga charges laban kay PRRD at hindi na matuloy sa trial. Lahat tayo yun talaga ang hinihingi natin. 'Di ba? Na wag i-confirm at pauwiin na ang PRRD. Ang sa akin lang, I'm not sure kasi according to Kaufman, I think that was day 2 o day 3, na meron siyang ebidensya nga laban dito sa mga ICC, di ba, na binribe. Di ba, may ganun siyang statement. So definitely, okay, before the confirmation of charges, marami ng mga information sa depensa, di ba, na ang mga taga-ICC, teka, hanapin ko nga yung, wait a minute, ang mga taga-ICC prosecutors, official, like si Chantal Daniels, itong interpreter na taga-Amerika na si Bracken, na in-expose ko sa inyo, 2024, I believe, di ba? 2024. Then si Sorat, ang pangalan nito? Ito yung Daniels, ayan, no? Di ba? Ito yung Chantal Daniels. Ayan, ito pa yung message sa akin okay, tingnan natin. Ito yung Chantal Daniels, di ba? Ayan yung mga message sa akin nung puting ahas. Mga kababayan, ang sa akin lang doon, I don't know, kasi syempre bago mo si Kaufman, bago niya ilalabas yung mga ebidensya, dapat aware yung korte, di ba? I don't think tama ba na hindi mo pwedeng i-surprise na may nalaman ka ngayon tas bubukas na yung last day of confirmation of charges sa pinaka-final na statement niya, sasabihin niya na ito binribe si Chantal Daniels, ganyan. So sa akin lang, okay yun, on our part, yung emotional statement about PRRD. Pero hindi natin madadala sa emotional appeal, itong mga ulol na mga taga-ICC. Okay? Hindi natin sila madadala doon. So, sa akin lang sana, kung possible lang, or kung pwede lang, dapat yung testimonya ng 18 Marines, yung mga pictures na si Chantal Daniel, okay? Itong hayop na itong alpoterang ito, di ba? Na i-flash doon, ipinakita na, hey, ito yung isa sa mga prosecutors nyo, ito yung isa sa mga investigators ninyo, nakuhaan ng camera, pero syempre, dapat bago i-post yun, na-authenticate na yung mga video, di ba? Yung mga pictures. Etong hayop yung prosecutor, ito, ang putang inang ito, ay binigyan ni Trillanes ng pera, according to the 18 Marines, di ba, na total of $2 million. I just don't know, ha? Maybe kinausap ko si Harry, maybe mamaya tanungin natin siya na posible ba yon? Then yung inilabas doon sa expose ng 18 Marines, dapat hin-highlight yun. Pinahabol or nag-motion, what you call that, motion ba ang tawag doon? Magkaroon ng motion na pwede mong ilabas, di ba? So dapat yun. Para lang to sa akin, sa common tao na nag-o-observe. Wala naman tayong alam dyan sa, sa ICC, hindi naman tayo abogado. Pero kasi, yung information na binigay ni Kaufman, yung sa yung kahapon, yung sa pinakahuling statement niya, na si PRRD is mag-81 na kawawa naman talaga ang PRRD. Tapos, yung sinasabi ni PRRD, natanggap niya na yung fate niya dyan sa ICC. So, yung mga testimonyang yun, mga kababayan, hindi naman ni-epekto yun sa ICC judges.
Dapat hindi niya na inulit-ulit yun para lang to sa akin na 81 na. Kasi kung yan ay umepekto doon sa ICC judges, dapat binigyan na ng interim release itong si PRRT. So, out yun para sa akin na wag nang paulit-ulit. Dapat inilagay na lang niya yung mga bribery na naganap na in-expose nitong 18 Marines na ito. Yung sinabi ni PRRD na ang sabi niya, I no longer remember much all. I have accepted my fate. Yung pinapakita daw ni Kaufman, yung excerpts nitong depensa, yung mga papel-papel. So, again, para sa akin, yes, okay yun. Pero kasi, ano kasi yun pag ganyang kaso-kaso talaga, minus ang emotion dyan Dapat talaga yung talagang pasabog na mayayanig ang buong international community na, hey, itong hayop niyang prosecutors pumunta sa Pilipinas, kinuntsaba si Trillanes, si Tambaloslos, at yan ay in-expose ng mga tao ni Zaldico na yan ay binigyan, pinahotel, libre ang hotel, libre ang may, di ba, in-expose ko din dati sa yan, may pa-kim-kim, may pa-envelope, may pang-shopping galore. Then, yung sasakyan, libre, kasi hindi independent na yung ICC. Hindi dapat sila tumatanggap ng pera mula sa mga tiwaling mga politiko dahil galit lang sila kay Pangulong Duterte katulad ni Trillanes. So yun yung nakikita ko. Although sinasabi ni Kaufman na wala talagang direct evidence na mag-uugnay kay PRRD na siya ay nag-utos na gurgurin ang mga inosente. Kasi mga palangga, ang sabi ng mga uyawa nila Trillanes, yung hayop na lutang na si Leni Robredo na nagsalita pa yan noon sa international community na 30,000 ang mga pinagurgur, ang biktima ng war on D ni PRRD. Diba? Later on, nung nakarinig natin, wala ngang 100. Diba? Na inuugnay dito kay PRRD. At hindi si PRRD ang nagsabi na gurgurin mo yan. Alam naman natin sa mundo, whether you are in the US, in Europe, in Asia, di ba? Kapag legitimate yung mga police, what do you call it? Operation, may nagugurgor talaga. It's either yung police ay siraulo lang na pumapatay at hindi yan bago. Kahit dito sa Amerika, sa ibang parte ng mundo, nangyayari yan na may mga police na may saltik lang o mamamatay tao talaga sila na ginugurgor madalas o minsan itong mga inosente. Ba't hindi ibig sabihin yan ay isisisi mo kay Pangulong Duterte o sa presidente? Pero dito sa ICC, one of the prosecutors, di ba? Chantal Daniels, nakita mismo sa picture. Then, pinakita pa mismo yung delivery nung, tingnan natin to. Ating screenshot ko kanina to, na binabasa ko ulit. Okay? Okay. Doon sa testimonya ng 18 Marines, dapat ito sana pinakita na si Chantal Daniels at William Sorato ay nagkaroon ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati na nasa pagkakaalam namin, ito yung mga sundalo, ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Remulla. Kasama sa meeting sila Sonny Trillanes, yan si hayop na Torre na yan, Nick Torre, at dating DOJ, Nick Torre, wait a minute. At dating DOJ Remulla, napag-alaman namin na sa bahay iyon ni dating Secretary Remulla dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bel Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Remulla ang aming punta. Ngayon mga kababayan, mayroon pa doon sa testimonya ng ito, okay, na mga ICC Marines. Sasabi ko sana, wishful thinking ko lang naman yon, na dapat ipinresent yon sa huli o not really huling araw, maybe during the confirmation of charges, di ba? Tingnan natin, number, okay. Ito, tingnan natin to. Grabe, yung pinakitang mga pictures na itong prosecutor, isa sa mga prosecutors nga si Chantal Daniels, mga kababayan na inassiste, na inescortan nitong mga Marines na ito, isa sanang compelling evidence yun na dapat hindi ma-confirm ang mga binabatong charges kay PRRD
Kasi nga, mga kababayan, nakipagsabuatan ang gobyerno ni Marcos Jr. at si Trillanes para kidnapin ang Pangulong Duterte, no, not kidnapin, para mag-coach nitong mga witnesses. Doon sana yun mga kababayan ang aking wishful thinking na dapat sana kung pwede inilabas yun. I just don't know kung kailan ba niya na-delay ba siya or what. Pero pwede naman mag-file siguro ng motion na o baka pwedeng idagdag ito. Kasi may nakita kami na ito'y katunayan na yung hayop na Daniel Sayan ay kasabwat ni Trillanes. You know what mga kababayan? Nang inilabas ko ang calling cards nitong Chantal Daniels na yan noon at na si Cora Frank Jordan, taga-ICC din. Tingnan na, hanapin natin dito sa cellphone natin. Cora Frank Jordan. ICC. Okay. Chantal Daniels. Excuse me. Ubo-ubo pa ang lola niyo. Ito yun ito. Cora Frank Jordan. Sabi pa nga ng aking puting ahas, pwede nyo pong hamunin si Remulla at Clavano, yung spokes ng Bureau of Immigration, to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas ang mga yan. Sure, last December, nandito sila. Baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na may galaw sa mga kampo. Okay? Ayan, tapos ito, hindi pala na, ito. Hindi ko kasi pwede pakita itong i-report na naman nila to. Ito, nagbigay, ito mga kababayan, itong Cora Frank Jordan, ayan, nagbigay siya ng kanyang calling card dito sa DOJ. Ayan, wala namang phone number. Okay, ayan Netherlands, ayan nakita nyo yan? In-expose ko to dati sa inyo. Tapos itong message na ito, itong Chantal Daniels, nagbigay din siya ng kanyang calling cards at dahil during the meeting, ayan Chantal Daniels. So iniisip ko sana, nung habang pinapanood ko yung last part, na sana inirelease yung bribery. Kasi mga palangga, alam natin na paid deal na ito, done deal na kumbaga, itong pagkikidnap kay PRRD. So wala nang saysayan kahit na ano pang gawin natin na ipaawa effect tayo, mag-emotional tayo na si PRRD ay ganito, ganyan, 'di ba? Na si PRRD sabihin natin na malaki talaga ang ginawa ni PRRD sa ating bayan, which is true. Okay, bilang isang abogado ni Kaufman, tayo na dapat ang gumagawa nun. Okay, tayo na talaga dapat ang gumagawa nun kasi tayo yung nagpapatotoo Tayo yung nagpapatotoo kung ano yung ginawa ni PRRD sa Pilipinas. Pero sana, sabi ko nga, sana bomba talaga ang idiniin talaga ni Kaufman yung bribery issue. Since nabanggit niya naman na Di ba? Nabanggit niya na sana talagang sobrang itinodo niya na. Isinama niya na itong 18 Marines expose na ito at talagang pinresent niya sana wait a minute. 'Di ba meron doon sa expose ng 18 Marines, mga kababayan, na yung mga natirang mga gamit, baka mga pasalubong 'yon nung si Bracken, teka hanapin ko. Wait a minute. Ito nandito. Yung taga ICC at si here we go. Oh. Okay. Hanapin ko yung ito. Di ba? Ito ang pinakita Malabo lang dito. Maya Bracken. Ito, nilabas ko to. Sino tong isa? Ito ang pangalan ay si... Yung isa, ito. For pick up. Embassy of Ireland. Teka lang Their core Murphy. Ayaw ko tama ba? Di ba? Dapat ipinakita ito yung expose na mismo itong translator ng ICC. Nakita nyo yan? Yung inilabas ng 18 Marines na sinasabi ng 18 isa doon or dalawa sa testimonya ng 18 Marines na minsan sabi niya sa pag-alis ng mga taga ICC ay pinakausapan po ako si Bernard Tube na ipaship ang kanilang ibang gamit dahil hindi na daw magkasya sa kanilang mga maleta.
nasa ibaba ang mga larawan ng mga resibo ng DHL ng pagpapadala ng mga gamit nila Maya Bracken, in-expose ko to sa inyo, sa USA. Ito ang translator ng ICC. At Delcor Murphy sa The Hague, Netherlands. So ito mga compelling evidence. So kasi pwedeng halongkatin. Ayan, may mga address pero mautak. Alam mo kung bakit naging mautak ito si Bracken? Hindi niya pinahatid sa kanyang sariling bahay. Ayan o, care of Maya Bracken, for pick up Maya Bracken, care of DHL Express Service Point. Meaning, hindi pinadala sa bahay niya, pipick upin na lang sa DHL. Ayan o, nakita nyo. Pwede yun. It's the same thing with itong taga-Netherlands. Okay, na si Delcor Murphy. Ayan din, for pick up, care of Embassy of Ireland. Yan dito pa lang eh. Okay, sige nga. Dito pa lang, ito ay compelling, kumbaga, bomba na ito, na bonggang-bongga, na ipakita na, hey, ito yung mga waka ng GNMS, ninyong mga ICC investigators, prosecutors, at mga translators o translator na nakipagsabwatan at ito bakit naman inutusan pa itong dating Marine na mag-mail ng kanilang mga packages from the Philippines doon sa kanilang mga bahay-bahay o not really bahay-bahay, doon sa pick-up point nila, di ba? So para sa akin, alam naman natin, mga kababayan, na hindi nila pakakawalan ang PRRD. Dahil mismo ang ICC kasabwat. So tutuluyan nila yan. So I'm thinking na gagawin, alam ba ito ng mga judges? Kasi ang issue dito ay prosecutors, isa sa mga prosecutors, isa sa mga translators. Ngayon, makikita to, madali lang to susugin. Matagal ko nang sinasabi sa inyo, puntahan lang ang Bureau of Immigration. Makikita kung ano yung travel history nila, which is pinresent ko yan sa inyo even before yung travel history nitong mga hayop na ito. Madali lang patunayan yan kasi may paper trail, may documents. Alam nga naman mag-invento itong 18 Marines na sinasabi na kami ay nagpadala ng shipment dito sa isa o sa dalawang mga ICC personnel na ito. Di ba malinaw pa sa sikat ng araw, kaya nga tinitwist, okay, ng mga bangag katulad ni Remulla. Okay, ayaw nilang, sinasabi na walang katotohanan yung 18 Marines na, mga statement ng 18 Marines. So syempre kanya-kanyang kanya-kanya silang, labas sa mga eksena. Katulad ni Laurel Chu, yung Department of Agriculture. Diba? Lahat sila, i-deny nila itong statement na itong affidavit nitong 18 Marines na ito. At ito rin, ayaw i-highlight ng mainstream media kasi nga, karamihan sa kanila ay kasabwat. And I hope, Saldi, pangalanan mo na silang lahat. I challenge, Zaldi, na dapat total, pag niredeem mo yung sarili mo. Kasi ako sinasabi ko na, maliliit pa yung mga anak niya, medyo bata pa siya, di ba? Kung gusto mo, ma-redeem ang sarili mo, di ba? Mapatawad ka ng taong bayan, at ako nakikita ko na somehow, di ba? Nung sinabi ni Inday Sara na sinusuportahan niya or naniniwala siya dito sa pag-expose ng 18 Marines na banggit ni Inday Sara ang pangalan mo, I think, acknowledge ni Inday Sara yung paglabas ni Zaldico. Ako lang naman ay nakikita ko lang naman to sa mga communication, maring mali ako, pero I hope, Zaldi, itodo mo na lahat. Di ba sabi ko sa inyo mga palangga, imposibleng walang CCTV yan. Imposibleng walang picture yan. Nagkamali ba ako? And now, 18 Marines, lumabas. Naglabas ng picture, naglabas ng DHL document na nag-send ng mga gamit nitong ICC personnel na ito. Di ba? So yun, mga palangga. So, again, okay? Siyempre, hindi natin pwedeng boljakin si Kaufman. Tapos na yung boljakan sa kanya. Diba? Yung pinangako niya sa atin na interim release, chucho. Done na yon. Move on na tayo. Diba? Siyempre,
kakampi natin siya, kahit papaano kakampi pa rin natin siya, pero ang question ko lang, yung mga mabulaklak na mga chuba-chuchu, di ba? Yung emotional appeal natin na si PRRD-R80, wala nang effect yun. Wala nang effect sa mga judges yun. Wala na rin effect sa epekto sa kanila dahil kung ang mga judges ay kasabwat or alam nila ang ginawa ng isa sa mga prosecutors sila kasi magkakapareho lang naman yung mga yan eh. Di ba? Even ang defense, magkakasama sila. Hindi rin natin alam. You know what I mean? Isa ICC sila eh. So, magkakasama sila. Sumusweldo sila galing sa iba't ibang state partners. Sa iba't ibang bansa, iba-ibang gobyerno. So sila ay sinusweldohan. Nakikinabang sila doon. So hindi natin alam, pero ang sa akin lang, maganda naman yung pagdepensa. Pero sabi ko nga, wishful thinking, sana itong tungkol sa bribery na ito ay itinodo niya na. Which is nakita naman natin kung paano siya pigilin ng mga judges para i-redact yung mga pangalan. So anong klase ito? So ibig sabihin, mga kababayan, na okay lang ang prosecution na maghablot ng mga paid actors, na mga witnesses. Pwede na sila, sige, Trillanes, i-ano mo yan, i-recruit mo yung mga putang inang yan. Kasi later on, hindi naman namin ilalabas yan eh. I-redact namin yan. For what? Para proteksyonan ang witness sa tutucho. It's really unfair. Kaya wala nang ibang solusyon para pauwiin si PRRD. Tayo dapat ang magpauwi niyan. If you know what I mean. Okay? So wala na yan. Yung mga judges na yan, halos lahat yan, tingnan mo, di ba? Yung prosecutors, yung pagpunta pa lang nila kay Bangag Jr., yung pagkidnap pa lang nila, pagsisinungaling nila, pakipagsabuatan kay Marcos Jr., makita mo na talagang done deal na yan, mga palangga. Kaya, patuloy tayong lumalaban, pero let's look forward na matapos na si Bangag. Kasi para ma-confirm nila, okay, dapat kung fair deal, fair and square, para ma-confirm ang charges kay PRRD, sana yung mga sinasabi nilang ebidensya, ang mga sinasabi nila, tingnan mo, pinatrat si Espinosa, yung mga adiktos, mga raming biktima, na mga ginurgur sa bayan natin, na talamak ang ginawa pagdating sa pulburon. Diba? Kailangan nilang mapatunayan na si PRRD, mga palangga, ay talagang nag-utos na yan, gorgorin mo ang mga inosente. Pero wala namang ganun. Pero again, sabi ko nga, hindi ako pessimistic, pero i-confirm nila ang charges kay PRRD kasi done deal na yan. Diba? Kaya kahit ano pang gawin nating emotional appeal, dito sa mga husgado na yan, nasabi nga natin, hindi naman, kailangan nila si PRRD diyan sa ICC na yan para tuloy-tuloy ang kanilang kitaan, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho daw, di ba? Violate actually nila ang human rights ni PRRD. Di ba? Violate nila na, yun na nga, sabi natin, at sabi ng abogado, sabi ni Harry Roque, na 80 years old na si PRRD, dapat binigyan niya ng interim release. Pero ako din, sana, nabigyan, kasi binanggit na iba sa mga lawyers ilan sa mga lawyers ni PRRD, na di ba, hindi nila ino-honor or ina-acknowledge yung jurisdiction ng ICC. Kaya dapat challenge din yan sa Netherlands, di ba? Dapat challenge din yan, but we don't know. Ano magagawa natin? Tayo ay taga-masid lamang. So ako, ang pinakasolusyon dyan ay pauwiin si PRRD sa paraan, okay? Sa paraan na hindi kayang pigilan. Okay? So, wala Tagang sinasabi na ni PRRD, tanggap niya na yung fate niya. Di ba? Kung magugurgur siya sa loob, which is sad. Di ba? Tapos nakita natin yung hayop na Trillanes, yung Bangag, si Torre, si De Lima, yung father dyan, yung pare na demonyo, tumanggap ng pera according to the 18 Marines na nag-deliver ng pera ng sobre at maleta. So walang kalaban-laban si PRRD dyan sa loob ng ICC. Kaya nga, I hope Russia will do something. Diba? Dahil ang Russia ay gigil dyan sa mga
Judges na yan, mga palangga. Diba? Wala, I hope, which is sad. Which is sad. Wala tayong, hindi naman natin pwedeng anuhin, di ba? Hindi naman nating, well, wala nang mangyayari kasi mga kababayan. Pero ito, pwede magkaroon ng twist. I don't know kung, well, 60 days daw, nila didesisyonan. Like within 60 days, pwedeng within 5 days, 10 days, but maximum is 60 days. Pwedeng magkaroon ng twist siguro. Pwedeng kunyari matakot yung judges. Kasi nalaman na nila ngayon na itong si Chantal Daniels o yung mga tiwali, Rosato, na nakipagsabuatan sa Pilipinas. Pwedeng ilang percent na maging hopeful ako na mag-change sila ng kanilang desisyon na pauwiin ang PRRD kasi baka mas lalo pa silang madadrag kapag eto sa trial stage, kunyari kinonfirm nila, then magkakaroon ng trial. Then etong for sure, dito na ito isasama ng depensa. Itong expose ng 18 Marines na naghanap lang ang ICC prosecutors ng mga witnesses na kung sino lang ang itinuro ni Trillanes. Diba? Doon sa testimonya ng 18 Marines na pumasok sila sa Bilibid, tama ba? Sa kulungan na kung saan may mga kinausap sila na para magtestimonya against PRRD. Pati yung kay Kian de los Santos, which is naparusahan ng mga pulis na yun. Diba? Naparusahan, hindi tinolerate ng gobyerno ni PRRD doon. So what I'm trying to say here, mga kababayan, pwede magkaroon ng twist of fate si PRRD kung matatakot ang mga judges na may kinalaman dito o kasabwat sila ni Chantal Daniels na pumunta sila sa Pilipinas para kasabwatin ang gobyernong Bangag, si Remulla, si Torre at lahat, si Anyo, lahat ng kuminap kay PRRD. Isa pa yon, isa pang angle yon. Yung kuminap, ato ang pinag-uusapan na lang natin dito, yung 18 Marines, di ba? Na sinasabi na nagbigay sila ng pera dito sa prosecutors at sinend pa nila yung mga belongings, yung mga naiwang mga gamit from the Philippines to Netherlands and sa US. Di ba? So pwedeng magkaroon ng twist of fate nga or desisyon na siguro, ano lang naman to, I'm just thinking, na sasabihin ng mga judges na makasabwat o wag na natin ituloy. Okay, wag na natin i-confirm kasi mayayari tayo sa trial. Tama ba? Diba? Pwedeng ganon. Wag na natin ituloy, pauwi na lang natin yan. Total, matanda naman na yan. Kesa naman masira ang buong ICC. Mabuo tayo. Kasi immigration record, meron lahat yan. Yung paglabas at pagpasok nitong mga prosecutors o yung mga tiwaling ICC, di ba? Pwedeng ganun Pwedeng mangyari yun na kesa masunog silang lahat, mataint, which is tainted naman na talaga sila, pero kasi ito may compelling evidence. Ako naniniwala ako dito sa 18 Marines kasi ako ang unang nag-expose niyan. At ang ating puting ahas galing mismo sa DOJ. And also, mismo ang sulat kamay ni Chantal Daniels, ito pwede mo pa forensic. Ito kaya nga nila na-report sa Facebook ko Ito pati mga sulat kamay na ito, akala ninyo, napaka-importante ito kung when we talk about forensics. Ito, ayan yung Cora Frank Jordan, na sulat kamay niya. Totoo ba yan na ikaw sumulat niyan? Na binigay mo ba yan sa DOJ? Ikaw, Chantal Daniels, yung stroke na mga sulat na yan, kung forensic lahat yan. You know, when it comes, alam niyo naman, may ongoing cases ako na hinaharap ako. Napaka-importante lahat ng mga dokumento. Lahat statements, yung calling cards na yan. Pagdating sa trial, sususugin lahat yan. Ito ba, sino ba ang niyan? Sino bang sumulat yan? Sulat kamay mo ba yan? But, syempre, long-term process. Okay? Long-term process yan. Pero nung lumabas ang 18 Marines, vindicated si palangga ninyo, ang nakikita ninyo talaga na ang Marcos Jr. at si Lisa Canas
ay dapat na silang kalusin. Dapat na silang tapusin as soon as possible. Kaya nga dapat kayo'y manindigan na. Dahil kung may gerang nagaganap ngayon, mga palangga sa Iran, between US and Israel, mas malupit ang gerang nararanasan ninyo. Imagine, since 2022, not only sa expose ko, kundi sa testimonya, affidavit, sworn statement ng 18 Marines na halos araw-araw sila nagdi-deliver ng pera ng bayan sa bahay ni Tambalusos, sa bahay ni Bangag sa Paway, sa Forbes Park, sa bahay ni Kimbo, sa bahay ni Escudero, sa bahay ni Loren Ligarda, sa bahay ni Katapang. Lahat ng mga putang ay nakulang na lang kung pwede nating tadtarin sila ng pinong-pino. Nang matapos na yan, sa totoo lang. Nakaka-stress ang buhay nyo dyan sa Pilipinas. But still, kayo ay wala lang yung iba sa inyo. Ako, I'm praying na sana matapos na ang mga bangag. Ngayon, may mga lumalabas na naman na may sinugod sa St. Luke's. Diba? Sino yung sinugod? Diba? Anong gagawin? Antay na lang natin na mamatay sila. Diba? Hindi pa pumipirma yung mga bulate. You have to do something. Kawawa kayo dyan sa Pilipinas. Sobrang kawawa, nagmumura na ang ebidensya. Diba? Sino yung mga kasama dito? Tingnan natin. 18 Marines, maleta. Ulit-ulitin natin to. Kasi mga kababayan, sobra ang ginagawa ng Marco. Kulang kahit gawin mong bopis ang butod ni Lisa Tanas at ang ngiwi ni Bangag. Diba? Hindi na, I don't know, hindi na to maibabalik. Pero dapat mapigilan itong tunay na ang kanilang pagnanakaw. Even may mga trolls. Pinadalan, may binanggit na Dado doon na pangalan. I don't know kung sinong Dado doon. Diba? Sino yon? Imagine ninyo, ganun-ganun na lang. Wait a minute. Tingnan natin to. Percent. Okay, slides. Okay, your computer. Here we go. Ulit-ulitin natin to. Mga kababayan. Kawawa kayo. Yeah. The source of corruption for bribery, ICC and Vicenal prosecutor. Yun na nga, palangga. Isa daw ata si Remulla ang sinugod. Eh, dapat mamatay na yung hayop na yan. Matagal na yan, may sakit naman siya. O diba, umami naman siya may sakit. In-expose ko yan. As later on, sabi, fake news ako. Tapos inamin niya na may sakit talaga yung hayop na yan. Nagpa-process pa. Baka si Bangag o kaya si Remulla. Baka pwede si Bangag. Kasi nga, mamamatay na yan sila eh. Na? Mamamatay na yung mga hayop na yan. Sino yung ginurgur? Dapat may death penalty talaga sa mga corrupt at treason, sabi ni Sunny. Dapat nga hindi lang death penalty, gagawin silang bopis, ipakain sa pating, di ba? Gawin, magpakain sa buhaya ng, well, kapalangga. Need ng ICC ang maleta. Ang mali-maletang pera, kaya hindi nila yan palalayain pagkakaperahan nila si Tatay Digong. Kaya nga mga palangga mga kababayan, kailangan nyo nang magising. Diba? 2022 pa si Palangga Maharlika nagdadakdak dito. 2022. Ayan o, kitang-kita yung mga pera na i-deliver sa kanila kay Bangag. Hindi pa ba maging hudyat yan? Pati yung pinag-withdrawhan yan, yung mga bangko, mga kababayan, dapat lahat bitayin. Oh, yung si Stella Kimbo, yung hayop na yan, di ba? Dating teacher na nagta-tricycle. Tapos kung maka-Hermes lahat, dapat isalaksak sa bilat niya lahat ang mga ninakaw nila. Ayun o, may mga isinabi pa ng 18 Marines, yung mga sinakyan nilang mga sasakyan
So dito pa lang, madaling i-verify to. Alangan naman mag-invento sila ng plate numbers. During sa investigation, mga kababayan, malalaman mo lahat ito kung nagsasabi na totoo, which is kahit wala pang investigation, authentication, legitimate lahat ang sinasabi dahil yung mga address na sinasabi nila, 42 McKinley, sa bahay ni Tambaloslos, sa 40 Nara Street, 30 Tamarin Street na sinabi ni Gotesa. Yung mga pictures na ito, okay, na naghahanda sila na para sa delivery nila, mga palangga. Ayan ito yung mga dinadasal ko dati na sabi ko sana may lumabas na mga pictures and videos. Kaya nga vindicated si palangga ninyo, lahat ng in-expose ko sa inyo ay makatotohanan. O kita nyo, pasikretong kinuwaan ng mga escort o ng mga Marines itong mga kasama, itong si Chantal Daniels at itong kasama niyang mga ICC investigators. Nakuhaan nila lahat yan. So ito, matibay na ebidensya to para isampal din ito sa ICC at dito sa inyong mga, dyan sa Pilipinas na kailangan nyo manindigan. Binababoy na kayo ng Marcos Jr., ibinibenta kayo lahat sa banyaga. Tapos the fact na gustong makipagdigmaan sa China, di ba? Pero nakikipagtraiduran sa mga banyaga sa ICC para what? Pahirapan ng isang presidente na nagbigay ng kaalwanan sa bayang Pilipinas? Ito, tignan itong mga itong pinapakita ko ngayon. Ito yung mga schedule ng mga drivers at ng mga security. Ito sabi ko kasi inyo, mga compelling evidence ito na pwedeng isampal doon sa ICC, sa chamber na yon. Ayan Delcor Murphy ito yung pinakita natin kanina. Ito yon. Pinakita natin kanina, mga kababayan, na nag-send ng mga gamit o mga naiwan nilang gamit. Wait. Sa Pilipinas, dito sa hayop ng mga waling ICC na ito. Hindi pa ba sapat sa inyo to? Talagang ang mga Pilipino ay titiisin na lang ang giyera sa kahirapan sa Pilipinas. At yung mga pulis, yung mga AFP na supposedly tagapagtanggol ng bayan, which is nakakatanggap sila ng maleta, mga kababayan, ay wala na talagang pag-asa ang Pilipinas kundi ang peaceful revolution. Kailangan ninyong manindigan dahil dito pinapakita ang mga demonyong kongresista. Si Abante, si Adjong, si Alvarez, si Jojo Ang, Baronda, Barbers, Bernos, Brosas. Ayan Castro, Chua, Dalipe, De Lima, Fernandez, Dan. Okay? At marami pang iba ay tumanggap ng maletang pera. Hindi pa ba enough yung mga ebidensya na yan? Ayan, yung mga maleta nakaguhit. Grabe, Hindi pa ba enough sa inyo para kayo ay manindigan at patalsikin ang isang adik na presidente? Ito na ang tipping point. Ito na dapat ang turning point para sa Pilipino na mapanagot itong mga hayop na ito. Kaya tama si PRRD, dapat yung tawag dito, yung House of Representatives ay malubog na or mawala na or matunaw na dahil lahat halos magnanakaw. Ayan, tignan nyo, yung mga maletang yan. Pero syempre, yung bangag dyan, ilulusot nila. Paano yun nasabi na ang laman yan ay pera, ganyan-ganyan. Pinakita yan dito na ang mga pulis na ibang mga tiwali na nag-escort ay nagnakaw pa. Ito na nga, mga active na pulis na nakatrabaho nila. Ayan, ang mga pangalan. Dichoso, Nugid, Calleja, Belien, John Bourbon, at marami pang iba na nagnakaw. Ayan, kitang-kita may pera. Nakita niyo ba yan? Pera ang laman. My God. Tapos, ano ang ginawa? Inutusan pa nila Tambaloslos, nila Bangag, na mag-execute, ng mga sinumpaang salaysay, yung mga kasama nila, mga Marines, na wag na i-deny ang sinabi ni Gotesa sa Blue Ribbon Committee. Ayan yung mga draft na ipinakita dyan sa sa affidavit na yan. Ayan, nilagdaan nila yung affidavit na yan. Pero ang nangyayari kasi ngayon, ano ang sinasabi nitong Castro, yung si Taratara?
Ano ba yung statement niya? Did you ever read? Ever read? Ano sabi niya? Have you seen? To who? To whom? Daw gago. To whose pala, sabi niya. Alam mo, dapat ito si Claire Castro, kasama yan sa pagbitay sa hayop na yan. Kasi kasama siya sa mga kasinungalingan. Dahil ang gobyerno ni Marcos ay sindikato. Yung bigao na yan, na Claire Castro, na abogagang boba, pinakabobang abogaga, kapantay ni Leni Robredo, yung mga hayop na yan, dapat yan walang puwang diyan sa gobyerno. Dapat kasama yan sa pagbitay dahil accessory sila sa lahat ng sindikato sa bangag na administrasyon na ito. Diba? Kawawa, ano daw sabi? Oh. Okay. Makonsensya naman kayong mga magnanakaw. Pero ako, ang nakikita ko dito, mga kababayan, may kalalagyan to, si Bangag. Kaya kayo dyan, mga kongresista, mo, Loren Legarda, Diyos ko, mahiya ka naman. Ang dami mo ng pera. Nagtanggap ka pa. Pero ang sarili mong anak, in-expose ka. Diba itong problema sa mga hayop na ito, tumanda na lang silang magnanakaw. Mo si Escudero, tumahimik. Diba pinangalanan din, si Bong Revilla, ayan, kinulong nila. Ayan, kasama din. Sino pa? Ang dami pa. Sino pa yung mga yung Bucor, si Katapang, si Laurel, lahat, si Lisa Tanas. Diba sinabi ng Marines na ang tumanggap ng pera nung deliver sa Paway ay si Charis, si Sandro Marcos. At may picture pa daw itong si Marina ito with Sandro Marcos. Kaya lang hindi nakasama dyan. Sana isama nyo na yan. Itodo nyo na lahat. Then later on, diba, nung pag-deliver ng mali-malitang pera ay dumating si Lisa Tanas at saka si Bangag. Kaya tignan mo mga hayop na to. Feeling nila, pag-aari nila yung Pilipinas. Kaya kawawa talaga ang Pilipinas. Kasama si Erich, yes, si Tulfo. Saan kayo pupulutin? Kaya di ba, lahat ng binanggit na pangalan ng 18 Marines ay binanggit ko. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ako kinasuhan ng 4 sa Amerika at dyan sa Pilipinas dahil utos ni Lisa Tanas. Utos ni Bangag. Di ba? Utos nila, nakasuhan si Maharlika para tumahimik ako 2023 pa lang nung ako ang isa pa lang na nagsasalita sa kanilang smuggling, kidnapping, lahat. I just don't know. Kawawa ang Pilipinas. Sobrang kawawa kayo. Ayop. Sa mga darating na araw, pero ako naman, naniniwala ako na may darating na araw, may liwanag pa rin ang Pilipinas kahit papaano. Ano daw? Hindi ko alam kung sino ang sinugod. Wala pang nagsabi sa atin. At dito, ito lang gusto kong sabihin. Panghuli ko to. 1 oras na para tayo. Paano ko ba to sasabihin? Doon, mahirap din kasi ang laban natin. Doon, eto, naka-align dito sa Team Alpotera. Etong mga nagsasabi na sumusuporta kayo sa mga Duterte, sumusuporta kayo sa Pilipino, na kayo ay tumatangis o ayaw ninyo ang ginagawa ni Marcos Jr., ni Satanas si Tambaluslos. Ang hirap kasi sabihin, kasi hindi ko pwede sabihin, baka maano tayo, ma-preempt. Pero you know, alam nyo kung sinong, hindi nyo ito alam, maaaring iba sa inyo alam. Sa mga darating na araw, huwag nyong pilitin na sambitin ko ang mga pangalan nyo. Diba? Yung mga sumama sa dinner na lang. Okay? Yung mga sumama sa dinner, itigil nyo yan.
Okay? Kung talagang totoo kayong supporter ni Sara, ipakita ninyo. Totoo kayong supporter ng bayan, iparamdam ninyo. Hindi naman kami tanga. At hindi rin tanga si Inday Sara. But ganoon pa man, mga kababayan, actually meron ako big news pero hindi ko pwede sabihin ng big news na ito. Later na lang. Siyempre, di ba? Siyempre, bibitinin ko kayo ng bonggang-bongga. Okay? Gusto ko lang sabihin, itodo nyo na. Kung para talaga kayo sa bayan. Kumbaga, magkakasama tayo Magkakasama tayo na nagbuwis ng panahon. Ako, nagbubuwis ng buhay. Nakaatang ang aking buhay dito. Ako'y inahunting ng mga bangag. So, kung gusto nyo, dahil marami nang pumuporma kay Inday Sara ngayon. Ako, hindi ko kailangan pumorma kay Inday Sara. Dahil alam naman ni Inday na wala akong plano. Di ba? Wala akong personal interest. Hindi ako tatakbo sa politika. Hindi ako magpapa-appoint. Zero. Nada. But to these people, to those ipakita nyo yung totoo. Kasi nararamdaman namin kayo. Alam nyo ba? Kahit ako'y 25 days, naglamyerda ako sa ilang bansa ba napuntahan ko? Munich, Germany, Slovakia, Slovenia, Croatia, Hungary, Austria. Grabe, 6 na bansa. Ang sarap. Babalik ako dyan, mga palangga. Kahit ako'y paikot-ikot, alam ko ang nangyayari. Yung pinakasikretong usapin. Okay? Yung pinakasikreto niyong mga plano. Okay? Laban kay Inday at pagtatraidor kay Inday. Nakakarating sa akin. Alright? So, but anyway, mga kababayan, ang dami kong topic talaga na miss, pero ito, alam mo, kasalanan ito si Spokes Harry Roque. Kasalanan ni Atty. Harry Roque dahil lahat ng UNESCO Heritage, World Heritage na mga lugar ay inikot namin. Grabe, talo pa namin ng, sabi ni Spokes Harry, Marika, ganitong oras, gigising tayo, ikot tayo sa UNESCO. Kami naman, sunod-sunuran. Sunod-sunuran, inikot namin, pero ang saya-saya, hindi mababayaran ng salapi ang memories na gain ko together with my friends sa Austria, sa lahat, Croatia, lahat po kayo, hindi ko makakalimutan, and definitely babalik ako ito. Ang katawang lupa ako napagod. Alam niyo ba, natulog ako pero yung first time na nangyari sa buhay ko, na natulog lang ako buong araw, gabi. Yung hindi ako nag-vlog, tulog lang ako ng tulog. Parang napagod na rin ko ang katawang lupa, kaya naman pala fresh na naman tayo uli. Anyway, yes, thank you so much. Yes, bibitinin ko muna kayo. Pero syempre, hindi lahat ng bagay itotodo natin. Diba? Baka yung mga kalaban, magwala sila ng bonggang-bongga. But ganun pa man, thank you so much sa inyo lahat. Ipagpatuloy natin tong laban na ito. Ako, kita nyo naman, hindi tayo nagmimintis talaga. At dapat natin talagang tapusin na yung mga bangag. And I'm looking forward. Hindi na tayo darating sa 2028. At sana, si PRRD, may gumawa ng aksyon. Kasi, nasabi ko na, wala tayong maasahan dyan sa ICC na yan. Alright? Ito po si Palangga Maharlika na nagsasabing maraming salamat na sa hindi bumitaw at sumama sa labang ito since 2015. Thank you.